Matapos ang balitang resolusyon para i-dissolve ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte, may paniniwala ang isang dating senador kung bakit porsigido ang mga tinaguriang Duterte block sa Senado na i-dismiss ang kaso. Kung ano yan, ikukwento sa atin ni Charmaine Abong. Mainit na usapin sa Senado ang kinakaharap na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng kontrobersiya, binigyang linaw ni Senate President Chis Escudero na posibleng bumoto ang mga senador upang pagtibayin ang isang resolusyon na tuluyang magbasura sa reklamo. Kasabay nito, inamin ni Senator Roland Bato de la Rosa na siya ang may akda ng naturang panukala na layong tuldukan ng usapin bago pa man ito umusad. Ayon sa senador, ano bang resolusyon kabilang na ang kay Senator de la Rosa na ipadismiss ang impeachment case ay maaaring pagbotohan ng mga senador sa plenary session. Batay sa draft resolution ni de la Rosa, kulang na ang oras ng 19th Congress para matapos ang trial bago ang pagpasok ng panibagong Kongreso. Ipinaliwanag ni dating Senator Antonio Trillanes IV kung bakit sa tingin niya porsigido ang mga tinaguriang Duterte block na i-dissolve ang kaso ng ikalawang Pangulo. Ang bilangan kasi sa dulo, hindi sa una. Kaya we should not assume na hindi komo ang mga public pronouncements ng iba't ibang mga senador ay leaning acquittal, leaning conviction. It doesn't mean na mananatili yon. Yung lahat ay magbabase primarily sa ebidensya. Then yung public opinion, pag nakumbinse yung sambayan ng Pilipino na talagang guilty si Sara Duterte, it will be very difficult for the senators as representatives of the people na salungatin yon yung pulso ng bayan na yon. Matatandaan kasi na noong gumugulong ang issue sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona, tila umikot ang mesa at marami ang pumabor. Kumpiyansa kasi si Trillanes na malakas ang ebidensya ng mga prosecutor para matuldukan na ang pananatili ni VP Sara sa kanyang posisyon. Ako, I'm confident. Pag nagsimula yung trial, lalabas yung mga bank accounts ni Sara Duterte na joint accounts with Digong Duterte na billions yung transactions in and out na pera. At ito yan, kasi ang hindi pwede kasing isusuko mo na kaagad, di pa nagsisimula, pinupulsuhan mo pa lang based dun sa public pronouncement, suko ka na. Hindi ganun. That's not how it works. And again, I've seen that. Talagang kahit sa mga botohan nun, lamang na lamang yung mga pro-acquittal kay Chief Justice Corona. Pero nung lumabas yung mga bank accounts, tapos nung nag-meltdown si Chief Justice Corona doon sa witness stand, nagbago isip ng karamihan. So in the end, 20 nga kami nun, no, who convicted. Ngayon, ganun din. Ako si Charmaine Abong para sa Kwentong Politiko.